na perwisyo lahat eh. Ang kalusugan, ang health, tapos mawawala ng trabaho, isipin nyo, at yung negosyo na ilang maapektuhan dito, kaya dapat lamang mangyari yun. Dapat managot po dito. Mayroong dapat managot sa oil spill bunsod ng paglubog ng tanker MTKR Terra Nova sa Maribeles, Bataan. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, suportado nila ang mga lokal na pamahalaan na maghahain ng kaso laban sa posibleng may pananagutan sa lumubog na motor tanker. Yung pagkakaso, tingin ko, kailangan kasuhan talaga para makita natin may negligence. Is this an act of God? Politicians ba ito? Is there negligence on this? No. Kasi this is a great, not only a health hazard for everyone, ecological damage ito. You're talking of 1.1 million of oils. No? Ayon sa kalihim, maraming komunidad ang naapektuhan ng oil spill sa Bataan at may banta pa rin ito sa kalusugan ng mga tao, sa kabuhayan ng mga mangingisda, sa sektor ng turismo at kalikasan. Inihalimbawa pa nito ang nangyaring oil spill sa Mindoro noong 2023 kung saan matagal nakabangon ang probinsya mula sa tinamong pinsala. Aniya, libu-libong mamamayan ang nawalan ng hanap buhay at napinsala rin ang kapaligiran. These things must stop. It's about time that probably we review procedures. It's about time. Bakit enough? Ito ba meron ba mga voyages na legal sa lugar na ito? Rehistrado ba ito? Yung seaworthiness nito, are they seaworthy? Bakit sa lugar na ito parang ang dami na yata lumulubog? Hindi na biro ito. Panahon na niya para silipin ang protocols at iba pang faktor na maaaring naging dahilan kaya sunod-sunod ang insidente ng paglubog at pagsadsad ng mga barko. Samantala, nagsasagawa na ang Department of Environment and Natural Resources ng water sampling sa mga lugar na sinasabing naapektuhan ng oil spill. Nasa 62 stations ang kinuhanan nila ng water sample sa Central Luzon, National Capital Region at Calabarzon. Batay sa pagsusuri, may ilang lugar na mas mataas sa 2 mg per liter ang oil and grease content. Pero hindi pa nila sigurado kung galing ang langis sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Actually, the Philippine Coast Guard and the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung the actual source of the oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. So that's ongoing, that process of determining tawag po dun yung fingerprinting, ginagawa po ng PIS. Sa ulat naman ng Department of Social Welfare and Development, 2 apektadong lugar pa lamang ang humihingi sa kanila ng tulong sa pamamagitan ng food packs. Ito ay ang mga bayan sa Cavite na nag-request ng 26,000 food packs at 5,000 food packs naman sa Limay, Bataan. Wala pa namang natatanggap na request para sa financial assistance ang DSWD. Bagamat mayroong nakahanda ang pamahalaan gaya ng AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation at Cash for Work Program. Naka-standby lamang ang kagawaran sakaling mayroon pang LGU na humingi ng tulong kaugnay ng oil spill. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.